Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan at narito po tayo ngayon para sa isang ambush interview kay Sir Macoy Romualdez. Actually si Sir Macoy ay ngayon lang po natin nakita and unplanned po ito mga kababayan, itong ambush interview na ito. And dahil nakakatuwa na mayroon palang isang dugong Romualdez na babangga po dito sa siyudad ng Tacloban sa umano'y incumbent ngayon na si Mayor Romualdez. At ang matindi pa nito dahil may mga revelasyon po itong si Sir Macoy patungkol po sa kanyang pagtakbo. Kaya ngayon tanungin natin sa kanya ang mga iba't ibang impormasyon na galing din po sa kanya, yung kanyang mga dahilan kung bakit naisipan niya po na tumakbo bilang sa pagka-Vice Mayor dito po sa siyudad ng Tacloban at ang kanyang makakalaban ay mismo makukonsidera po niya na parang pinsan niya rin. No, dahil kadugo rin po nila at kapareho po na Romualdez din po. So siguro unahin natin tanungin at ipa-introduce muna siguro natin kay Sir Macoy yung kanyang tunay na pangalan. Sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Mark Vincent Romualdez. Pero mas kilala po akong Macoy Romualdez. Okay. So bali number 1 ka sir sa yung number mo, number 1 sa... Hindi pa nilalabas nila kung pangilan talaga, yung official number. Pero ewan kung number 1 or number 2. Nandyan lang naman yun. Pero sana maging number 1 tayo. Okay. So, ilan yung tumatakbong sa pagka-Vice Mayor ngayon, sir? Yung pagkakaalam ko, 3. 3 kayo. So, ang mga kalaban mo ay... Yun nga, yung isang nasa tribo po, at saka si Raymond Romualdez po. Pwede ba natin makilala sino yung si Raymond Romualdez na yan, sir? Si Raymond Romualdez po ay isang anak po siya ni Alfred. Okay, anak ni Alfred Romualdez na ngayon ay incumbent mayor nitong siyudad ng Tacloban. Tama po, sir. Itong napaka-importanting tanong, sir. Paano nyo naisip na tumakbo sa pagka-Vice Mayor at saan po kayo pumuhugot ng lakas or inspiration para tumakbo sa pagka-Vice Mayor? Kasi unang-una, mabigat po yung kalaban nyo. Oo. Pero, yun nga. Marami kasing Taclobanan na, hindi man lahat, pero meron tayong nakakausap ng mga Taclobanan. Katulad ng mga driver, yung mga food vendor po natin. Sila po yung nag-push talaga sa akin na tumakbo kasi marami silang mga hinanain sa sa mayor na hindi agad na-actionan. Kaya sila po at saka yung mga naniniwala po din po sa akin na kaya ko po tumakbo bilang vice mayor. Sila po ay nagbibigay ng lakas ng loob po sa akin. Hanggang ngayon lumalaban po tayo kahit marami tayong pinagdadaanan na merong mga pagsubok na dumadating katulad ng mga pinapawithdraw tayo ng hindi inaasahan, mga taong bigla na lang tumatawag para mag-withdraw lang. Bagat muna kita, sir. Nabanggit mo na may mga biglang hindi mo inaasahan, may mga taong tumatawag sa iyo. Siguro i-assume ko na personally para sa akin na yan ay parang pwede kang suhulan, pwede kang takutin. Hindi ka ba natakot? Actually, totoo po yan. Marami silang ina-offer po sa akin kung ano-ano lang posisyon, pera. Pero hindi ko po yung tinanggap. Dahil mas naaawa ako sa Taclobanan na naniniwala po sa akin na balang araw matutulungan ko po sila dito sa Tacloban. Hindi man lahat ng Taclobanon na nasa panito kasi hindi ko sila nakakausap, pero yung mga taong nasa laylayan na lang, yun na lang po yung mas maganda na kasi sila po yung lagi kong nakakausap pag pumupunta ako sa mga barangay. Okay. Lagi po silang merong hinanayin na hindi agad na-actionan ng ating mayor na ilang taon na nila nire-request. Lagi na lang daw silang pinapangangkuan after ng election, wala na papakita. So yun po yung isang dahilan din po na tumakbo po ako para yung mga taong Taclobanon na nangangailangan ng tulong, mabigyan man natin ng pansin kung ano man ang concern nila sa barangay nila. Okay. Sir, ako personally bilang first time ko dito sa Tacloban, nakita ko yung syudad nyo.
Opo. Talagang, sorry pero sabihin ko sa iyo, sir, hindi talaga maganda yung syudad nyo. At kita po natin na walang development po tayo na masyadong nakita. Na kung i-considera po natin bilang isang syudad, at ito po yung syudad ng Tacloban City ay mismo sakop po, no, ng First District ng Leyte, kung saan po is ito ay hawak din po ni House Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, nasa kanya po yung silang dalawa po ni Saldico at siya yung pinuno ng may hawak ng pundo ng Kabanang Bayan na binanggit po ni Vice President Sara. Pero ang pinagtataka ko po, saan po napupunta yung budget na nakalaan para sa kanyang distrito, kung bakit hindi po niya napaganda ito. Itong tanong ko sa iyo, sir, kung ikaw po ay manalo, kung sakaling palarin po kayo, at alam ko mayroon po kayong partner na tumatakbong mayor, ano po yung inyong advokasya or inyong plataforma para ma-develop po itong syudad ng Tacloban City po? Ito po yun. Actually nga, itong Tacloban is highly urbanized city. Mas nakakayamang aminin o sabihin na pang-apat kami sa buong Leyte. Naiwan pa kami ng Ormoc City, Baybay City, Calbayog. Nakakahiya po yun na ilang taon po, sorry pero Tacloban, sorry talaga, pero ito talagang katotohanan. Tanggapin natin na yung Tacloban ay wala naman po talagang iginanda na. Kasi katulad ng ating palengke na mabaho, di ba nakakahiya po yun? Yung syudad natin, yung downtown natin, downtown area, masyadong sira-sira yung kalsada na walang hindi presentable sa ibang mga tao. Baka siguro kahit magtanong tayo yung galing Tacloban dito, like galing sila dito like 5 years ago, pagdating nila dito is walang pagbabago. Yun man. Pero ito nga yung namin, yung plataforma namin ng mayor kung tatakbo is sustainable city po. Para naman hindi mahirapan po yung mga Taclobanon na nasa norte po na umuwi galing pa dito sa Tacloban magtatrabaho tapos uwi pa dun sa norte na ilang pesos po yung magagastos nila. Imbis na sana kung mayroon sila doon kabuhayan sa norte, hindi na sila pupunta dito sa downtown. Doon na lang, makakasave sila para sa pamilya nila. Yung sustainable city po, which is bibigyan natin ng hanap buhay yung mga Taclobanon. Yung farmers, kung meron tayong agrikultura dito, bibigyan natin yung mga small businesses, bigyan po natin ng puhunan na galing government. Tapos, for example, itong bibigyan natin ng bawat household. For example, meron silang ginagawang mga sabon na yung puhunan is galing sa government, ibibigay natin sa kanila, yung sa kanila is gagawa sila ng sabon, o sa government din yung kukuha. O yung government naman yung magdidistribute sa mga hotel, restaurant, para hindi na sila mahirapan magbenta ng ng product, di ba? Sir, siguro panawagan niyo po sa mga Taclobanon, no? Hello mga Taclobanon, maaram ako iba, diri talaga nakilala haakon. Pero pagabutit campaign, pagabutit orsit campaign, mapakilala kami ha iyo, ubudta mayor. Sana suportahan niyo kami na adin naman congresswoman ni Tita Nene. Sana suportahan niyo kami matulog para magkamayda kita maupay ng malimpyo na Tacloban City. Sir, baka may gusto kang sabihin po kay Mayor Romualdez. So far, wala na akong masasabi kundi sana magkaroon lang tayo ng malinis at magandang laban as a politician. Speaker, may respeto po kami sa inyo, pero ito ay laban po ng demokrasya. Kaya sana po lumaban na lang po tayo ng patas.
Sir, final message mo na lang sir bago tayo magtapos ng ating ambush interview. Dito sa camera sir. Hello, Taclobanon. Ako po, Makoy Romualdez, ang bagong Romualdez, na mag-aatagay yung tapat ng maupay nga serbisyo ha mga Taclobanon. Salamat. Salamat sir. Yan, perfect.